Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos tila binulabog ng bagong henerasyon party list representative Congresswoman Bernadette Herrera ang Kamara de Representante patungkol sa nasabing kontrobersiyang trilyong budget ng Kongreso at tila harap-harapang natusta at nasabon si Stella Guimbo sa interpellation. Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, tila binasag na ang katahimikan at ang buong katotohanan at may isiniwalat patungkol sa nasabing House Plenary Deliberation on Proposed Budget 6.3 trillion pesos National Budget for 2025. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ito ang nakakagulat. Kapapasok lang na balita, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta matapang na ibinunyag at isiniwalat na hinarang at pinigilan pala siya ng House leadership na makapagtanong sa plenary debates ng proposed 6.3 trillion pesos national budget para sa taong 2025 sinimula noong September 16, 2024. Ayon pa sa inilabas na report online ng marami sa ating mga kababayan, grabe na talaga ang House of Crocs. Takot na takot talaga silang masabon ni Kong Marcoleta. Hindi pa sila nakontento sa ginawa nila sa Vice President Sara Duterte na tinapyasan ng budget. Halatang halata na talaga ang korupsyon sa loob ng Kongreso. Pati si Kong Marcoleta, hinarang nila. Kung wala silang tinatago, dapat pinayagan nilang makapagsalita si Kong Marcoleta. OMG! Kaya pala wala si Kong Marcoleta sa nasabing hearing. Hinarang at pinigilan pala siya ni Tamba at Saldi. Kung nagkataon na nakapagsalita si Marcoleta, mag-walk out na talaga si Stella Guimbo. Hindi niya kaya si Marcoleta, matalino at walang tinatagong baho. Di tulad nila at Kongreso, napaligiran na talaga ng buayang sobrang ganid sa pera at kinakain lang ang pera ng taong bayan. Mahiya naman kayo sa taong bayan. Hawak talaga ni na Martin and Saldico ang national budget. Silang dalawa maghahati ng kickback mula sa 6 trillion na budget. Kaya minamadali nilang ipasa iyan para wala ng usapan o tapyasan na mangyari. Kukulangin ang target nilang kickback if ever bawasan pa ang national budget. Plus balato pa ni Stella Guimbo, rag to riches dyan sa pangbansang budget. Magpapayaman lang ang mga alagad ni BBM at Lisa Kong. Wala nang aasahan ng mga Pilipino sa bangag na presidente na mas pinili pa na pakisamahan ng mga oligarko. Kailangan na talagang makialam ng AFP at suporta ng taong bayan. Lulugmok lalo sa kahirapan ng Pilipinas at sa dami ng droga. Unquote. Narito ang full video kung saan binasag na ni Congressman Rodante Marcoleta at sinabi sa publiko na hinarang pala siya at pinigilan ng House leadership sa Kongreso. Panuuri ng full video. Setyembre 16, uumpisahan ang pagde-deliberate ng budget ng 2025 sa ating kapulungan sa plenaryo. Ako po ay nakatalaga sana ng pakapagtanong ng mga ilang bagay sapagkat gusto kong linawin sa panig ng mga constituents na nire-represent natin sa Kongreso ay kinakailangan po na malaman po kung ano po yung bahagi ng 6.325 trillion pesos ang siyang magiging benepisyo. Ibig sabihin, ang siyang tutulay do sa panig ng mga kababayan nating nasa kapos ang buhay. Alam ko po kasi na dalawa yung target ng ating national budget para sa isang taon, 2025. Kailangan po kasing makapagtanong ako sapagkat gusto kong malaman anong bahagi ng 6.325 trillion na budget natin para sa isang taon ang maaaring maging kabahagi ng mga kababayan nating kapos na kapos sa buhay sapagkat sila po ang pinaka-nire-representa ng aming party list. Ito yung Sagip Party List.
one-digit inflation o 9-digit poverty incidence. Nangangahulugan po talagang mababawasan ang mahihirap. Ngunit, dahil nga po sa wala namang gumagawa, walang nagsisimula para gawin, mananatili pong mahirap yung mahirap. Isa na naman pong tradisyon ang mukhang ayaw po nilang pahalagahan. Sapagkat ngayon lang po ako makakakita uli ng isang pagkakataon na yung pong miyembro ng majority, katulad ko, hindi na pwedeng magtanong. Puro lang po yung miyembro ng minority. Hindi po ganun ang tradisyon namin eh. Ang tradisyon namin, mauuna lamang pong magtanong yung minority. Pagkatapos, kasunod na naman ang majority, maging alternate na po yun. Hanggang maubos na yung minority, dahil po konti lang sila, kami ng majority ngayon, ang pwede nang magtanong sa lahat ng ahensya. Ngunit hindi po tayo pinayagan, wala po akong magagawa. Ang akin lamang sanang pagtatanong ay nakatuon lamang doon sa tinatawag na general principles. Para lang po yung tono ng pagde-deliberate ng budget ay mailagay natin sa wastong perspektiba. Ngunit kagaya nga po ng aking ipinaliliwanag, ayaw na po nila kaming magtanong sapagkat ang tangi nilang layunin ay tapusin kagad ang deliberation ng budget sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Ako po'y nalulungkot sapagkat hindi po mabilisan ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin, makilala natin, makilatis natin, maintindihan natin, may paliwanag natin sa mga tao na sila yung beneficiaryo nitong isang napakalaking cheque na ito na ang kanyang katapat na halaga ay 6.325 trillion. Saan gagamitin ang checking ito? Kailangan kasing masagot ng diretsahan at ng walang pag-aalinlangan. Diyan sa budget, isang checking napakalaki ang halaga. Ilang kababayan nating mahihirap ang mababawas natin sa kanilang bilang. Yung sana ang kailangang masagot dito sa bawat budget na inilalatag natin taon-taon, nasisiguro sana natin na meron tayong napapag-graduate sa kahirapan ng mga kababayan natin hanggang sila ay maubos. So kung gagayahin natin ang China, isang taon lang dapat nag-graduate na lahat sa kahirapan ng ating mamamayan. Ito yung gusto ko sanang masiguro. Ito yung gusto kong masagot ng diretso. Ang problema, hindi kami pinagtatanong. Gusto ko sanang kusisahin kung bakit yung Magna Carta na ginawa natin sa loob ng 15 taon, Magna Carta 44, hanggang ngayon ay hindi naipatutupad ng maayos. Walang implementing rules and regulations, walang listahan ng mahihirap na sila ang magiging benepisyaryo nung batas na yon. Hindi umuusad, walang ginagawa yung National Anti-Poverty Commission, walang ginagawa ang NEDA para yung listahan na yon ay makuha natin. Ngayon, kung ang tinutukoy nila ay mabawasan ng 1 digit ang kahirapan sa ating bansa, at sila magsisimula, kahit kailan ay hindi matutupad yung kanilang hangarin sapagkat hindi gumagalaw yung batas at walang gustong sumagot at walang gustong gumawa at ayaw nila kaming bigyan ng pagkakataon na makapagtanong dito sa bahaging ito. Gayong napaka-importante nito sapagkat ang kinakatawan nga natin ay yung mga mahihirap na kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po at manatili tayong malakas, matatag ang pananampalataya, ang paniwala sa Diyos, na kahit ano pong mangyari, huwag tayong kakalas, silaban po natin ang katwiran. Salamat po. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!